Aray! Sobrang sakit, mahal. Iyak ni Uno dahil namimilipit na ito sa sobrang sakit ng ulo. Sinugod niya sa pinakamalapit na public hospital sa lugar nila. Hawak nito ang kamay ng kasintahan na si Dayday. Bumaba na sila ng ambulance at papasok na ng entrance ng hospital. Hindi binibitawan ni Dayday ang kamay ng nobyo. Saglit pa. Uno? Tawag sa kanya ng isang magandang babae na nakasalubong nila papasok ng entrance. Hindi naman ito napansin nila Dayday at ng lola niya dahil sa aligagana sila kay Uno. Lumuluhang sinundan sila ng babaeng tumawag kay Uno. Maganda ito at mukhang galing sa mayamang angkan. May kasama pala ito at sinundan siya. Iha, saan ka pupunta? Marahang hinigit ng isang matandang babae ang kanyang braso. I saw Uno. Umiiyak na sabi niya sa matanda. Are you sure? Tanong naman ito. Yes, ma. And I saw him with another person hindi ko kilala. And they're going to the emergency room. Natataranta na ito. What? Then let's go. Nataranta na rin ang matandang kausap. Agad naman sila nagpunta ng emergency room. Doon ay nakita nila si Uno na pinapump ng isang nurse. Tanaw nila si Uno mula sa transparent na salamin ng emergency room. Pero mabilis lang iyon dahil hinarangan ng nurse gamit ang kortina. Lalong napaiyak ang babae at ang matanda. Nakatingin din sa kanila si Dayday at ang kanyang lola, nagtataka. Tumingin din sa kanila ang babae at ang matandang umiiyak. Saglit pa ay lumapit ito sa kanila. Kayo bang nakakuha kay Uno? Tanong ng babae kay Dayday. Nagtataka siya kung bakit grabe na lang iniiyak nito para kay Uno. Tumigil naman si Dayday sa pag-iyak. Nagtataka rin siya kung bakit umiiyak ang babaeng ito at ang kasama nitong matanda. Oo. Bakit? Sino kayo? Hindi niya napigilan na magtanong. Tumaas ang bahagyang kilay ng babae at sinabi, I'm his wife. Diretsong sagot nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dayday! Abay bangon na at anong oras na? Tayo makikipagpalitan pa ng kalakal sa bayan. Si Nenek, ang lola ni Dayday. Sa isang tagong isla sila nakatira, kaya naman kapag may mga bagong huling isda, ay pumupunta sila sa bayan upang makipagpalitan ng kalakal. Ginigising na to sa Dayday dahil maaga pa silang pupunta ng bayan, ngunit tulog na tulog pa ito. Pumasok na ito sa kwarto ni Dayday at kinurot siya ng bahagya sa hita. Umungo lang ito. Lumapit naman si Nenek sa tenga niya at bumulong. Dali na apo at ibibili kita ng paborito mong pansit. Sambit nito. Bigla namang dumilat ang mga mata ni Dayday at bumalikwas sa pagbangon. Si Nenek naman hindi agad sinabi. Nagkukusot pa si Dayday ng mata. Napatawa naman si Nenek. Dumiretso na si Dayday sa banyo at naligo. Oh, ano, masarap ba? Tanong ni Nenek kay Dayday habang tinititigan nito na kumakain ng pansit. Opo, Nenek. Salamat po. Kain na rin po kayo. Bakit hindi pa po kayo kumakain? Tugon naman ni Dayday habang umunguya. Busog pa ako. Itabin mo na lang yan para may merienda ka pa mamaya. Iniabot ang isang plastic ng pansit kay Dayday. Pagkatapos kumain ni Dayday ay lumakad na sila muling pabalik ng isla. Na makarating na sila sa kanilang kubo ay nagpahinga na muna si Nenek. Naisipan naman ni Dayday na magtampisaw na muna sa dalampasigan dahil nakaramdam siya ng init. Dayday! Tinawag siya ni Jules, ang kaibigan niyang matalik simula ng mga bata pa sila. Huy! Bati naman balik ni Dayday. Pupunta ka bang dalampasigan? Tanong ni Jules. Oo ang init kasi. Sagot naman ni Dayday. Sasabay na ako. Titingnan ko kasi yung pinunla ni Itay ng mga seaweeds. Tugon din naman ni Jules. Sabay silang nagpunta sa dalampasigan. Wow!
ang daming kabibe, Jules! Tuwang-tuwa si Dayday sa mga kabibing nagkalat sa baybaying dagat. Para ka pa ring bata. Natatawa naman si Jules sa naging reaksyon ni Dayday sa mga kabibing nagkalat. Tapos ka na ba dyan? Tulungan mo na ako dito. Yaya ni Dayday kay Jules. Oo, sige, mamaya tutulungan kita. Malapit na ako matapos dito. Sagot naman ni Jules. Magsimula nang mamulot si Dayday. Nakakuha siya ng plastic sa may buhanginan kaya iyon ang ginamit niya para paglagyan ng kabibe. Nalibang si Dayday sa pamumulot ng mga kabibe at huli na nang napansin niyang medyo may kalayuan na pala mula kay Jules ang kanyang nalalakad. Tinanaw niya si Jules at kumaway-kaway siya. Kumaway naman ito balik at nagsimula ng maglakad papunta kay Dayday. Kaya naman bumalik na siya sa pamumulot ng kabibe. Saglit pa ay nagpahinga na muna siya sa may batuhan doon. Ay, ang dami ko lang kabibe! Tuwang-tuwa si Dayday dahil makakagawa na naman siya ng mga pangdedesign sa kanilang bintana gamit ang mga kabibing napulot. Saglit pa ay may natanaw na siya na umaalon-alon sa di kalayuang baybayin. Pinipilit niyang titigan kung ano ba itong lumulutang-lutang na ito. Kaya sa curiosity ni Dayday ay nilapitan niya na ito. Nung una ay inakala ni Dayday na isa itong sako at nagbakasakali na may mapulot siya, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata at tumalon ang kanyang puso nang makitang isa pala itong tao. Ah! 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 Hindi maawat ang pagtitili ni Dayday. Mabuti na lamang at nakarating na si Jules at agad naman siyang nilapitan. Maging si Jules ay natimbuwag sa nakita. Kinuha niya si Dayday at niyakap saglit upang pakalmahin. Itinabi na muna niya ang dalaga at siya nang naglakas loob na tingnan ang katawan. Isa itong lalaki. Napansin naman ni Jules na humihinga pa ito kaya tsinek niya ang leeg nito. Buhay pa siya! Sigaw ni Jules. Iniangat niya ang estrangherong lalaking walang kamalay-malay at dinala sa buhanginan. Pinap ni Jules ang bandang dibdib nito upang makalabas ang mga tubig na nainom. Sa ilang pump ni Jules ay naisukan nito ang tubig na nainom niya. Nanginginig pa din si Dayday sa takot dahil first time niyang maranasan yon. Umalis naman si Jules upang humingi ng tulong na mabuhat ang lalaking nailigtas nila. Naiwan si Dayday kasama ang estrangherong lalaki. Nagkaroon siya ng pagkakataong titigan ito. Manghang-mangha siya sa gwapong mukha ng estrangherong lalaking yon. Ngayon lang siya nakadama ng ganito. Parang kinikiliti ang kanyang puso. Maya-maya pa ay dumating na si Jules at ang kasamahan nito para buhatin ng estrangherong lalaki. Dadalhin ba namin siya sa ospital? Tanong ni Jules. Natigilan si Dayday. Hindi na pwede pare. Padilim na. Mahihirapan na tayong makasakay ng sasakyan yan. Ang kasamahang lalaki naman na nagsalita. Sasagat pa sana si Jules. Sa amin na muna siya. Putol naman ni Dayday. Tumingin naman sa kanya ng malamlam si Jules. Sigurado ka ba? Tanong nito kay Dayday. Tumango naman si Dayday at ngumiti. Oo nga pare, hindi naman pwede sa amin at wala siyang tutulugan doon. Sang-ayon naman ang kasama ni Jules. Lalo naman sa amin pare, sikip-sikip na dun eh. Angal din ng isa. Kahit gustong umangal ni Jules ay wala din siyang magawa dahil maging sa kanila ay hindi rin naman maaari dahil wala rin bakanteng kwarto para dito. Kaya dinala na lang nilang estrangherong lalaki sa kubo nila Dayday. Malalaki at malalakas na hampas ang alon na nakikita ni Uno sa kanyang panaginip. At ito rin ang gumising sa diwa niya nang marinig ang tunay na hampas ng mga alon mula na nagmumula sa dalampasigan. Si Uno, ang estrangherong lalaki na nakita ni Dayday sa baybayin. Natimbuwag sa pagkakatulog si Uno. Bumalikwas siya mula sa pagkakahiga at hinanap ang pinto palabas. Nagulat naman si Dayday dahil dire-diretsong lumabas si Uno. Sandali, saan ka pupunta? Tawag ni Dayday. Lumingon si Uno at tiningnan si Dayday. Lumapit siya dito at pinagbisan ng magandang mukha ng dalaga. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Dayday at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Sino ka? Tanong ni Uno kay Dayday. Ako si Dayday. Are you my girlfriend?
I'm sorry pero wala akong maalala. Kung ikaw man yan, please stay. Dahil natatakot ako. Niyakap nito si Dayday ng mahigpit. Wala namang nagawa si Dayday kung hindi ang tanggapin ng mga yakap ni Uno at ang pagpapanggap bilang nobya ng estrangherong lalaki. Napapailing naman ang kanyang nenek na kanina pa palang nakamasid sa kanila. Nakatulog si Uno pagkatapos ng mga tagpong yon. Kailangan malaman ni Dayday ang tunay na pagkatao ng estrangherong lalaki upang maging makatotohanan na sila ay tunay na magkasintahan. Kailangan niyang malaman ang pangalan nito. Kinalkal niya ang mga bulsa na suot ng binata na makuha nila ito sa baybaying dagat at hindi naman siya pinahirapan ng pagkakataon dahil nakakita siya ng bagay ng pagkakakilanlan nito. Nakita ni Dayday ang isang resibo ngunit sira-sira na ito. Pasalamat siya dahil nababasa niya pa rin ang importanteng bagay na kailangan niya, ang pangalan ng estrangherong lalaki. Uno Morales. Uno, banggit ni Dayday sa pangalan ng binata. Agad siyang lumabas upang patuyuin ang naturang papel at sumunod ang kanyang nenek. Ano bang nasa isip mo, apo? Mahinahon nitong tanong kay Dayday. Pilit na iniwas si Dayday ang kanyang mga mata sa kanyang lola. Napapahiya siya. Kilala mo ba siya? Tanong pumuli ng matanda. Lola, hindi ko po maintindihan pero iba po kasi yung nararamdaman ko. Una ko pa lang po siya nakita, may iba na po akong naramdaman. Aligaga si Dayday sa pag-i-explain sa kanyang nenek. Alam ko pong mali, Lola. Pero ayoko na pong maiwanan muli. Kahit saglit pa lang po siyang nananatili dito sa atin, pakiramdam ko po, matagal ko na siyang kilala. At kung aalis po siya agad, parang mararamdaman ko na naman po yung sakit noon. Biglang tumulo na naman ang mga luha ni Dayday. Niyakap siya ng kanyang lola nenek. Naiintindihan niya ang nararamdaman at nais iparating ng apo. Bata pa lang ay ulila na sa magulang si Dayday. Ngunit may muwang naman siya noong mga panahon na sabay pumanaw ang kanyang mga magulang. Sabay itong pumalaot at inabot ang malakas na bagyo sa gitna ng dagat. Nang makita ang katawan ng mga magulang ay wala na itong mga buhay. Sariwang-sariwa pa rin kay Dayday ang nangyari yun. Kaya naman kahit pa sabihing matagal na panahon ang nakalipas, ito ang kanyang sinasabi na babalik-balik ang sakit at pait ng nakaraan kung aalis si Uno. Kaya walang magawa si nenek niya kung hindi mapagbigyan ng apo. Ito na lamang ang kanyang nag-iisang pamilya kaya ang nais ni nenek ay maging masaya ito. Hi! Bati ni Dayday kay Uno pagkagising nito ng umaga. Ngumiti naman ng tipid si Uno dahil nakakaramdam pa rin ito ng liyo. Kain ka na, pinagluto kita ng lugaw. Hinihipan ng mainit na lugaw upang lumamig. Pagkatapos ay isinubo iyon kay Uno. Pagkalunok ni Uno ay bigla itong nagtanong. Bakit wala akong maalala? Anong pangalan ko? At bakit magkasama tayo sa iisang bahay? Dire-diretsong tanong ni Uno. Kinabahan bigla si Dayday at parang nais tumalon ng kanyang puso. Ngunit nanatili siyang kalmado at hindi pinahalata ang nararamdaman. Bagkos, ang hinawakan si Uno sa pisngi. Mahal, ikaw si Uno. Uno Morales. Ikaw ang nobyo ko at nobya mo ko. Matagal na tayo magkasintahan kaya nagsasama na tayo ngayon sa iisang bubong. Ayun nga lang, ayaw pang pumayag ni Lola na magtabi tayo kahit ganun kasi bata pa tayo. Paliwanag at pagsisinungaling ni Dayday. How about my parents? My own family? Tanong pa rin ni Uno. Natigilan naman si Dayday at tumayo. Tumanaw sa bintana at saglit na pinanood ang mga alon sa dalampasigan. Wala na sila, mahal. Matagal lang panahon. Dahil hindi na alam ni Dayday kung anong sasabihin kay Uno, ay nagsinungaling siyang muli. Dahil sa masakit na naririnig ay hindi na muling nagtanong pa si Uno. Nakaramdam siya ng pagkalungkot at pagkadismaya, ngunit parang may kulang, parang may mali. Hindi niya maintindihan kung bakit maraming tumatakbo sa isip niya, ngunit ni isa ay wala siyang maalala. Si Dayday ang nag-alaga kay Uno hanggang sa unti-unti itong naka-recover. Hindi siya pinabayaan ni Dayday sa araw-araw na nakaramdam siya ng sakit sa kanyang ulo.
Palagi silang magkasama kahit saan man magpunta. Wala namang pakialam si Dayday sa mga chismis sa kanya ng tao dahil ang importante sa kanya ay masaya siya. Sa iisang tao lang ang lubos siyang nakakaramdam ng hiya, si Jules. Nababaliw ka na ba, Dayday? Tanong sa kanya ng binata. Dumalaw sa kanya si Jules at may dalang mga kabibe. Lalo pang nainis si Jules ang mapansin niyang hindi pa nagagalaw ni Dayday ang mga kabibing pinamulot nila noong araw na nakita nila si Uno. Ayos ah! Instant boyfriend? Asar pa nito pero naiinis. Shhh! Huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka nun. Bulong ni Dayday kay Jules habang pinandidilatan nito ng mata. Ano ba kasing trip mo? Tingnan mo nga, hindi mo nga nagawa yung mga kabibe. Akin na nga yan ulit. Akmang kukunin ang hawak ng mga kabibe ni Dayday. Di mo namang gagawin yan eh. Mabilis namang naiwas ni Dayday ang plastic na kabibe na hawak. Aba, binigay mo kaya sa akin to, bakit mo kukunin? Nakipagmatigasan si Dayday. Bakit? Tingnan mo nga yun, no? Nakatambak pa. Dinaan na lamang ni Jules sa asar ang kanyang inis na nararamdaman. Para silang mga bata. Naiinis si Jules sa part na nagpanggap itong kasintahan ng estrangherong lalaki. Naiinis siya dahil matagal niya nang gusto si Dayday. Mga bata pa lamang sila ay may lihim na siyang pagtingin sa dalaga. Hindi pa niya maamin kay Dayday dahil sa bata pa ito at nahihiya siyang magtapat dito. Kaya naman ganun na lamang ang kanyang pagsiselos nang malaman na nagpanggap si Dayday bilang nobya ni Uno. Nag-aasaran sila at lumakas ng mga boses kaya naman biglang lumabas si Uno. What's that noise? Tanong nito. Natigilan naman si Dayday at Jules. Nakaramdam ng kaba si Dayday dahil baka ilaglag siya ng kaibigan. Naabutan sila ni Uno na nakasakal si Dayday sa leeg ni Jules. Sa kanilang dalawa ay normal lang ito at walang mali siya dahil para na silang magkapatid sa sobrang tagal na nilang magkaibigan magmula nung bata pa sila. At dahil ang alam ni Uno ay nobya niya si Dayday, ay lumapit siya sa dalaga upang akbayan ito at nilayo ng bahagya kay Jules. Umayos naman ng tayo si Jules. Who is he? Matigas ang tanong ni Uno. Mahal. Napatingin si Jules kay Dayday. Si Jules. Ano? Kaibigan natin. Oo, matagal na natin siyang kaibigan. Mga bata pa lang tayo. Nakangiting pakilala ni Dayday. I'm sorry bro, I can't remember anything. Pero masaya ako na Dayday is here to help me restore all my memories back. Sabi pa ni Uno. Ngumiti na lamang si Jules dahil wala naman siyang masyadong naiintindihan sa mga sinabi ni Uno. English kasi ang ibang salita ng binata at si Jules naman ay hanggang elementary lamang natapos. Samantalang nakapag-aral naman kahit papaano si Dayday hanggang high school. Kaya naman naiintindihan niya kapag naging English si Uno. Saglit pa ay nagpaalam na ito. Nakahinga naman ng maluwag si Dayday dahil hindi siya nilaglag ng kaibigan. Kaya naman ng gabing yon ay nagpuyat siya para gumawa ng mga palamuti sa bintana gamit ang mga kabibing kanilang pinulot. Kinabukasan ay dinala niya iyon kay Jules. Aba nga naman! Mga asar na naman ito. Nako, wala ako sa mood ah. Inunahan na siya ni Dayday. Bakit andito ka? Tanong ni Jules. Sabay abot ni Dayday dito ng palamuti sa bintana. Napangiti naman si Jules. Para saan naman to? Hindi pa rin ito tumitigil mga asar. Akin na nga. Ayaw mo naman eh. Sabay kukunin sana muli ang ibinigay kay Jules. Aba, akin na to eh. Sabay iwas ang hawak niya. Napangiti naman si Dayday. Arte ah, sabi pa ng dalaga. Gusto ko lang sana magpasalamat kasi hindi mo ako nilaglag kagabi. Kahit pa hindi ka pabor sa ginagawa kong pagpanggap na nobya ni Uno. Dagdag pa ni Dayday. Di ko nga maintindihan kung bakit mo yung ginagawa, Dayday. Mukhang galing sa mayamang pamilya si Uno. Kita mo na agad sa mga galawan, sa pagsasalita at sa kutis niya. Hindi ka ba nakukonsensya? Paano kung malaman niya ng mga pamilya niya? Sigurado ako pinaghahanap na siya. Dire-diretsong sabi ni Jules.
Natigilan naman si Dayday dahil may punto naman si Jules sa mga sinabi niya. Mag-isip kang mabuti, Dayday. Dagdag pang muli ni Jules. Tiningnan lang siya ni Dayday at blanco ang mga mata. Saglit pa ay umalis na lang bigla nang hindi nagpaalam. Napailing na lang si Jules. Kilala niya si Dayday. Kapag ginusto nito ay talagang gusto nito. Alam niya na sasaktan ng dalaga sa mga sinabi niya kaya naiintindihan niya kung bakit bigla na lang itong umalis kesa makipagtalo sa kanya. Mahal, are you crying? Nakita ni Uno na umiiyak si Dayday. Bigla namang pinunasan ni Dayday ang kanyang luha. Hindi mahal. Namimiss ko lang yung mga magulang ko. Palusot ni Dayday. Pero ang katotohanan ay iniisip niya mga sinabi sa kanya ni Jules. Nagulat siya sa init na naramdaman niya mula sa mga yakap ni Uno. Yakap-yakap siya nito ng mahigpit. Sa hindi maintindihang dahilan ay tinanggap ni Dayday ang mga yakap na yon ni Uno. Mga yakap na wari mo'y sabik na sabik. Bakit ganito ang nararamdaman niya para sa estrangherong lalaking ito? Ni hindi nga niya ito kilala at wala siyang kaide-ideya sa pagkatao nito pero iba nang nararamdaman niya para dito. Don't be sad, mahal. I'm here for you, okay? Comfort naman sa kanya ni Uno. Saglit pa hinalikan siya nito sa labi. Nanlaki naman ang mga mata ni Dayday nang maramdaman ng init ng halik ni Uno. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hinalikan siya. Ito ang kanyang unang halik. Kakaibang init na naman ang kanyang nararamdaman. Para siyang lumulutang sa hangin. Nagwala ang lahat ng paru-paro sa kanyang sikmura at hindi niya napigilan ang mapaigtad ng kaunti. Saglit lamang ang halik na iyon pero parang lutang pa rin si Dayday. Mahal? Nagulat na lang siya na mapansin niya na nakailang tawag na sa kanya si Uno. Ha? Napahiya naman si Dayday. Okay ka lang ba? Tanong ni Uno. Oo naman. Natatawa. Natiten si Dayday sa ginawa ni Uno. Naaligaga siya at nataranta. Nagtataka naman si Uno sa kakaibang ikinikilos ng dalaga at parang nakahalata siya. Was that your first kiss? Diretsong tanong nito kay Dayday. Hindi naman nakapagsalita si Dayday at napalunok na lang. Tumawa naman ng malakas si Uno. Kinabahan si Dayday dahil inakala niyang nahuli na siya ni Uno sa pagpapanggap bilang nobya nito. I'm sorry, mahal. We've been together for a long time pero never been kissed and never been touched ka pa pala. I'm so sorry for being so aggressive. Niyakap nito si Dayday at hinalikan sa kanyang noo. Nakahinga naman na maluwag si Dayday dahil mali pala ang kanyang iniisip. At sa ginagawa ni Uno ay lalo siyang nahuhulog sa estrangherong lalaking ito. Is that for me? Tanong kay Uno ng isang babae. Hindi niya maaninagan ang mukha. Who else? Sagot naman ni Uno na hawak ang isang regalo. Wow! Amazed na amazed ang babaeng ito sa kwentas na regalo ni Uno sa kanya. Let me help you. Kinuha ni Uno ang kwentas sa babae at siya na mismo ang nagsuot nito. Oh, this is so beautiful, Uno. Thank you so much. Tumayo mula sa kinauupuan at niyakap si Uno. Bumalikwas sa pagkakatulog si Uno. Pilit niyang iniisip muli ang kanyang napanaginipan dahil sariwang-sariwa pa ito nang siya'y natutulog. Ngunit nang siya'y bumangon, ay parang lumabo na ang lahat. Ang tanging naaalala niya ay ang isang babae. Mukha ng isang babae na hindi niya maaninag ang mukha. Pero sigurado siya na hindi iyon si Dayday. Who's that girl? Tanong niya sa kanyang sarili. Pinilit niyang isipin ang nakita niya sa kanyang panaginip hanggang sa biglang sumakit ang kanyang ulo. Napapasigaw na lang si Uno sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Agad namang pumasok si Dayday. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Lola? Natataranta na rin si Dayday kaya tinawag niya ang kanyang Lola Nenek. Anong nangyayari dito? Pag-aalala naman ng matanda. Saglit pa ay nawala na ng malay si Uno kaya hinayaan na muna ito ni Dayday na magpahinga. Apo, hindi ba dapat dinadala natin si Uno sa ospital? Hindi ka ba nag-aalala sa batang yan?
Hindi natin siya kaano-ano. Paano kung may mangyaring masama sa kanya dito? Sinubukang muli ni Nenek na kausapin si Dayday. Hindi naman nagsalita si Dayday dahil ayaw nga niya makipagtalo pa sa lola niya. Maging siya ay nalilito na sa dapat niyang gawin. Gustuhin man niyang hanapin ang tunay na pagkatao ni Uno ay hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Mahal? Biglang lumabas ng kwarto si Uno at gising na pala ito. Tumayo naman kaagad si Dayday at tumingin sa kanyang lola na waray may nais sasabihin. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Tanong naman ni Dayday kay Uno. Hindi na nagsalita pa si Nenek at lumabas na lamang ng kubo. Medyo okay na. Sagot naman ni Uno habang tinitingnan si Dayday sa kanyang leeg. Nailang naman si Dayday at nagtanong siya kay Uno. Bakit? Bakit mahal? Anong problema? Pagtataka ni Dayday. Wala mahal. Ngumiti na lamang si Uno. Inisip na lang ni Uno na marahil naglalarong panaginip lang niya iyon. Hindi niya rin maintindihan kung bakit kahit anong isip niya na alaala kasama si Dayday ay wala siyang maalala. Maging ang espesyal na nararamdaman para sa dalaga ay wala. Pero ito ang kasama niya pagmulat ng mata at hindi siya pinabayaan ito. Inaalagaan siya ni Dayday at hindi naman ito gagawin ng dalaga kung wala lang siya sa buhay nito. Simula ng araw na yon ay hindi na masyadong pinagsasakitan ng ulo si Uno. Hindi na rin kasi siya masyadong nag-iisip sa kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Ang importante sa kanya ngayon ay nariyan si Dayday at hindi siya pinababayaan. Ganito mahal. Tinuturuan ni Dayday si Uno na gumawa ng mga palamuti gamit ang mga kabibing pinamulot nila sa baybaying dagat. For you, mahal. Isinuot ni Uno ang ginawa niyang kwintas na gawa sa kabibe sa leeg ni Dayday. Wow, napakaganda naman ito, mahal. Maiyak-iyak si Dayday at sabay niyakap si Uno. Parang may naalala naman si Uno. Salamat, mahal ha. Bakit mo pala ako ginawa nito? Tanong naman ni Dayday. Wala naman, mahal. Actually, nakita ko to sa panaginip ko. Kwento ni Uno. Natigilan naman si Dayday. Do you like it, mahal? Tanong pa ni Uno. Oo naman. Ngumiti naman si Dayday, ngunit alam niya nagmumulto pa din ang tunay na pagkatao ni Uno. Lumipas ang mga araw na maraming mga bagay na kasanayang gawin si Uno. Mga bagay na ramdam niyang hindi niya ginagawa sa tunay niyang pagkatao. Pagkain ng ordinaryong pagkain na waring hindi niya natikman sa buong buhay niya. At ang paglalakad ng malayo makarating lang sa bayan. Siya na ang katukatulong ni Dayday na pumunta ng bayan upang makipagpalit ng kalakal. Matandaan na rin kasi si Nenek, kaya hanggat maaari ay sa kubo-kubo na lang ito nagpapaiwan para hindi siya masyadong mapagod. Nang minsan na pumunta sila ng bayan upang makipagpalit kalakal, ay may nakita si Uno na nakapanggulo na naman ang kanyang isipan. Isang malaking barko sa terminal na dinaanan nila. Napatigil siya. Pare, talon na! Sigaw niya sa isang lalaking hindi niya maaninag ang muka. No, I will not jump! Sagot naman ng lalaki. Mamamatay tayo dito kung hindi tayo tatalon. Sumisigaw na si Uno dahil nasa tuktok sila ng isang malaking cruise ship na nasusunog. Parang walang narinig ang lalaking kausap. Tulala na ito at wala ng pag-asa. Ngunit si Uno ay hindi pumayag na hanggang doon na lamang siya. Ayaw niyang panghinaan ng loob at maghintay na lamang na kainin sila ng apoy sa tuktok na iyon. Kaya tumalon si Uno sa malalim na karagatan. Mahal? Uno? Nakita ni Dayday na namimilipit na naman sa sakit ng ulo si Uno. Agad niya itong nilapitan. Mahal? Nag-aalala na si Dayday. Masakit, mahal. Halos hindi na makamulat si Uno sa sobrang sakit na nararamdaman. May ibang tao na lumapit sa kanila, tinulungan sila papunta ng public hospital. Sinabi rin kasi ni Dayday na wala silang ibabayad kung sa private hospital dadalhin si Uno. Pagdating doon sa ospital ay tumigil na rin ang pagsakit ng ulo ni Uno. Hindi natin masabi kung anong cause ng pagsakit ng ulo niya unless gagawin niyo lahat ng tests na ipaparequest ko sa inyo. Paliwanag ng doktor na tumingin kay Uno. Sabay abot ng papel kay Dayday.
Nariyan lahat ng referral request niya para may discount na kayo. Dagdag pa nito. Saglit pa ay nagpaalam na si Dayday at Uno. Salamat po, Doc. Sambit ni Dayday at umuwi na sila. Maya-maya ay lumapit sa doktor na tumingin kay Uno. Can I have the name of the patient? Tanong nito. It's Uno Morales po, Doc. Oh, ayan, mahal. Marami ka ng gamot, ha? Kaya kapag sasakit ang ulo mo, inumin mo yan para hindi na tumuloy. Bili ni Dayday habang inaayos ang mga gamot ni Uno sa lalagyanan. Hindi naman nagsasalita si Uno at nakatingin sa bintana. Mahal? Tanong muli ni Dayday. I'm tired. I need some rest. Sambit ni Uno at diretsong humiga na ito. Tumingin lamang si Dayday. Lumapit siya sa binata at hinalikan siya sa noo. Pagkalabas ng kwarto ay nagmulat si Uno. Hindi niya maintindihan kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ano ba talaga ang tunay na nangyari? Ano-ano mga nakikita niya sa kanyang isipan? Bakit may barko? Bakit may apoy? May dapat ba siyang malaman? Nagsisinungaling ba sa kanya si Dayday? Mabuti naman at napatingnan mo na si Uno. Salubong sa kanya ng lola Nenek niya. Hindi naman nagsalita si Dayday at inabot kay Nenek ang referral request ni Uno. Ano naman ito? Tanong na matanda. Kailangan po siyang mapalaboratory, Lola. Pero wala naman po akong sapat na pera para ipatingin siya. Naiiyak na si Dayday. Lumapit naman ang kanyang lola at hinaplos ang kanyang buhok. Gagawa tayo ng paraan, Apo. Basta magdasal ka lang palagi at magiging okay din si Uno. Pag-comfort naman sa kanya ni Nenek. Nakikinig pala si Uno sa mga oras na yon kaya bigla siyang nakonsensya sa mga iniisip niya kay Dayday. Hindi niya dapat pag-isipan ng masamang kasintahan dahil inaalagaan siya nito at pinahahalagahan. Lola, mamumulot lang po ako ng kabibe. Paalam ni Dayday kay Nenek niya. Sige Apo. Tugon naman ito. Wala pang isang segundo ay lumabas na si Uno mula sa kwarto. Lola, nasan po si Dayday? Tanong nito. Pumaroan na sa baybayin at namulot ng mga kabibe. Sagot naman ni Nenek. Agad namang lumabas ang kubo si Uno at hinabol si Dayday. Dayday! Tawag nito sa pinakamalakas na boses. Mabilis kasi maglakad si Dayday kaya medyo malayo na agad ang narating nito. Lumingon naman si Dayday at kumaway. Huminto siya ng paglalakad para hintayin si Uno. Hinihingal pa ito na maabutan si Dayday. Napakabilis mo namang maglakad. Hinihingal pa si Uno. Napapatawa naman si Dayday sa itsura ni Uno. Bakit ka pa kasi sumunod sa akin? Pagtatanong ni Dayday habang namumulot na siya ng kabibe. Bakit? Ayaw mo ba akong kasama sa pamumulot? Parang nagtatampo namang tono na pagtatanong ni Uno. Hindi naman. Nag-aalala lang naman kasi ako sa'yo. Ayoko na kasing sumakit pa yung ulo mo, mahal. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa'yo. Paliwanag naman ni Dayday. Bigla na lang hinigit ni Uno ang kamay ni Dayday. Mahal, I am totally fine. And I don't think na kailangan ko pang magpa-laboratory. May mga gamot pa naman ako doon and you're here. So, I'm good. Sabi ni Uno na may pagkindat pa kay Dayday. Parang kiniliti naman si Dayday sa sobrang kilig. Pero mahal, I wanna ask you something. Bigla naman nagtanong si Uno. Naupo na muna sila sa may buhanginan. Nung nakakita ako ng barko sa terminal kahapon, may naaalala kasi ako. Isang malaking apoy. And then, I jumped. And then after that, I'm blacked out. And napahawak si Uno sa kanyang ulo. Mahal, please, tama ng pag-iisip. Inalalaya naman siya agad ni Dayday. Tumanaw naman si Uno sa malayo. Hinawakan siya sa kamay ni Dayday. Pwede bang kalimutan na lang natin? Ayoko na rin kasing pag-usapan, mahal. Gusto ko magsimulang muli ng bago.
Yung walang malulungkot na pilit mong binabalikan. Ang importante sa akin ngayon ay ikaw. At nagpapasalamat ako. Dahil ligtas ka. At kasama ko ngayon. Naiiyak na si Dayday. Naaawa naman si Uno dito at niyakap. I'm so sorry, mahal. Don't worry. I promise not to mention it again. And I will look forward sa magagandang bagay na tinatanaw natin ngayon. Sa mga pangarap na magkasama nating haharapin. I will always be by your side. I love you. Malambing na sambit naman ni Uno. Kinurot naman ang puso ni Dayday sa mga sinabi ni Uno. Nahuhulog na talaga siya sa estrangherong lalaki na hindi naman niya kilala ang tunay na pagkatao. Pero nahuhulog siya sa taong hindi rin sigurado sa nararamdaman para sa kanya. Una sa lahat, ang alam ni Uno ay magkasintahan talaga sila. Mahal siya ng binata dahil sa paninindigan niya bilang nobya nito. Saglit pa ay nilapit ni Uno ang mukha ni Dayday sa kanyang mukha. Kumabog naman ang dibdib ni Dayday. Can I kiss you? Tanong ni Uno. Tulala si Dayday na parang na-love spell. Hindi niya maibuka ang kanyang bibig para magsalita. Naramdaman na lamang niyang lumapat na ang mga malalambot na labi ni Uno sa mga labi niya. Ang halik na ito ay iba sa unang halik na ibinigay sa kanya ng binata. Halik na ramdam ni Dayday ang pagiging maginoo. Matagal ang halik na iyon at may naramdaman siyang bumabangga sa dila niya. Maya-maya pa ay nagiging mas mainit pa ang halik ni Uno na waray sabik na sabik sa bawat haplos na ginagawa niya kay Dayday. Samantalang napapaigtad naman si Dayday sa ginagawa ni Uno. Maya-maya pa ay naalala ni Dayday na nasa baybayin sila ng dagat at maraming makakakita doon. Tinulak niya pa ng bahagya si Uno palayo sa kanya. Naintindihan naman kaagad ni Uno si Dayday kaya hindi na siya nakaramdam ng galit. Sorry, mahal. Suyo nito sa dalaga. Hindi naman nagsalita si Dayday at nagkagkatlabi na lamang. Mahal, galit ka ba? Tanong muli ni Uno. Hindi mahal. Ano kasi? Tumingin-tingin siya sa paligid. Tumingin-tingin din sa paligid at nakita niyang nakatingin ng ilang mga tao na nasa paligid nila ng mga oras yon. Aren't we used to it? Tanong ni Uno. Is it wrong to kiss my girlfriend in front of them? Cause if me, wala naman akong pakialam. Naiinis na dagdag pa ni Uno. Wish, ang ingay mo. Natatawa si Dayday. Hindi niya maintindihan ang sarili pero natutuwa siya sa sinasabi ni Uno. Ramdam na ramdam niya ang pagiging bukal ng nararamdaman nito dahil syempre ang alam ni Uno ay nobya siya nito. At para kay Dayday ay masaya siya kahit ganito. Lumapit siya kay Uno at bumulong. Nahihiya kasi ako. Bulong ni Dayday sa tenga ni Uno. Napatawa naman ng pilyong si Uno at niyakap sa bewang si Dayday. Pagkatapos ay binuhat siya at tumakbo na papunta sa dagat. Iyot pa ni Dayday. Ibaba mo na ako, mahal. Masayang mga tawanan na wari mo ay walang katapusan. Doon sa dagat ay naligo sila at paulit-ulit na hinalikan ni Uno si Dayday. Harutan, tawanan, takbuhan at palitan ng salitang, mahal kita. Napakasaya ni Dayday. At ngayon niya lang yon naramdaman. Isang estrangherong lalaki ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan at nagpupuno ng pagmamahal sa kanyang buhay. Kung panaginip lang ito para kay Dayday, ay ayaw niya nang magising. Samantala, kung si Dayday at Uno ay lumulutang sa kaligayahan, ay meron namang isang babae na nagluluksa dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. It's because of stress. That's why you're having difficulty of breathing. Tapos na tayo sa lahat ng labs mo and everything looks fine. You're healthy, Chelsea. Paliwanag naman ang family doctor nila. Nasa ospital si Chelsea at nagpatingin. Anyways, bakit ka ba nagkakaganyan? Tanong pa nito. Bigla namang napaluha si Chelsea. I think it's just anxiety, Doc. Umiiyak. Malungkot na sagot nito sa doktor. I miss him so much. At napahugulol na si Chelsea.
Oh yes, about Uno. You know what? I think I saw him. Nakalimutan ko lang mabanggit because I was so busy at that time na nakita ko siya. And I thought he was with you. But what was I thinking then? Bakit doon siya sa public hospital? Paliwanag pa ng doktor na may pagkasilahis. Is that true, Doc? Naaligaga naman si Chelsea at napabalikwas sa pagkakasandal sa hospital bed. Where? When? And how? Please tell me, Doc. Hindi na tumigil sa pag-iyak si Chelsea. Sino si Chelsea sa buhay ni Uno? At bakit ito umiiyak at nangluluksa? Anong koneksyon niya sa buhay ng binata? Ang ganda ng mga bituin, mahal. Nakasandal si Dayday sa balikat ni Uno habang tinitingnan ng mga bituin sa langit. Kasing ganda mo, Dayday. Kinuha naman ni Uno ang mukha ni Dayday at pinagmasdan. Napalunok naman si Dayday sa kakaibang kilig na nararamdaman niya. Saglit pa ay sinunggaban na siya ng halik ni Uno. Halik na kakaiba na naman sa mga naunang halik nito sa kanya. Ito ay mapusok na halik na sabik sa kanyang labi. Nasa tagong kuweba sila ng mga oras na yon kaya si Dayday ay wala na rin pakialam kahit saang parte ng katawan niya humahawak si Uno. Nakikipagsabayan na rin siya sa bawat halik ng binata at hindi pa man lumalapat ang katawan nila sa isa't isa ay umuungol na si Dayday. And that made Uno more eager for her. He gave Dayday a back rub and blow to the neck. Uno's doing things that makes Dayday very crazy. He sighs frequently and shakes Uno's back. One of them stumbled a little bit. He took a chance by disclosing the private part of Dayday. They continued to caress each other's bodies with their hands as they resumed their passionate kissing. With every second that goes by, their desire grows as they start to undress each other. Their bodies move in perfect unison as they passionately make love. They show one another physical and emotional affection as time goes on. Their bond gets stronger. Uno and Dayday are tired yet happy as they lay in each other's arms. Their hearts full of love and satisfaction. They luxuriate in the aftermath of their love-making. I love you, mahal. You are perfect. Sabit ni Uno kay Dayday. Lalo pa nalaman niyang siyang nakauna sa dalaga. Mahal din kita, Uno. Nangingilid ang mga luha ni Dayday. Sa mga binitawan niyang salita ay alam niya na sa sarili niya na tunay ang kanyang nararamdaman para kay Uno. Masaya siya at hindi nagsisisi na ibinigay ang sarili dito, ngunit nangangamba siya kung hanggang kailan silang ganito. Mano po, Lola. Umaga na silang umuwi ni Uno. At saan naman kayong dalawa nang galing? Nag-aalalang tanong ng matanda. Nag-ikot-ikot lang po, La. Pagsisinungaling ni Dayday. Alam niya kasing magagalit ang kanyang nene kapag nalaman nitong magdamag silang natulog na magkatabi. Maaga po kasi kaming nagising kanina. Tulog pa po kayo kaya hindi na kami nagpaalam. Dagdag palusot pa nito. Tahimik naman si Uno at tumangutango na lamang. Oh siya, kumain na tayo. Nakumbinsi na naman ng bahagya ang lola niya kaya kumendat ng palihim si Dayday kay Uno. Napangiti naman ito. Lumipas sa mga araw at linggo na maraming beses nang may nangyayari kay Dayday at Uno. Masaya silang dalawa sa tuwi-tuwi na pinagsasaluhan nila ang bawat gabi sa ilalim ng bilog at makinang na buwan. Pakiramdam ni Dayday ay wala na ang katapusan. Ngunit isang araw ay dumating ang kinakatakutan ni Dayday. Inatake na naman si Uno ng pananakit ng ulo. Agad na kumuha si Dayday ng gamot na katulad ng nakasanayan para makatulong upang maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Ngunit hindi na ito gumagana. Wala na itong bisa. Sobrang sakit, mahal. Hindi ko na kaya. Sumisigaw na si Uno. Lola, tulungan mo kami. Natatarantang umiiyak si Dayday. Napadaan naman si Jules at narinig na nagkakagulo sa kubo nila Dayday. Pumasok siya dito at nakitang namimilipit na sa sakit ng ulo si Uno. Nakahiga na ito sa lupa at hindi na halos makatayo. Tumawag si Jules ng tulong sa kanyang mga kaibigan
para mabuhat si Uno. Swerte naman dahil may kakahatid lamang na pasyente sa kanilang lugar kaya naroon ang ambulance ng public hospital. Agad na sinakay dito si Uno kasama si Dayday at ang lola nenek niya. Naiwan naman si Jules na napailing na lamang. Habang nasa biyahe sila, hindi binibitawan ni Uno ang kamay ni Dayday. Mahigpit niya itong hawak lalo't mayat mayang sumasakit ang ulo ng binata. Kumpara noon na makainom lang siya ng gamot ay okay na siya. Awang-awa si Dayday dito dahil ramdam niyang naghihirap si Uno. Sa bawat pisil nito sa kanyang kamay ay alam niyang sobrang sakit ang nararamdaman nito. Sorry, mahal. Kung noon pa sana kita pinauwi sa inyo, hindi na sana ganito. Sabit ni Dayday sa isip niya at tumutulaw ang mga luha. Kasalukuyan. I'm his wife. Diretsong sagot nito. Nanlaki ang mga lumuluhang mga mata ni Dayday. You heard me, right? Uno and I were married. And I'm here para bawiin ang asawa ko. Matigas na sabi ni Chelsea. Pinakalma naman siya ng matandang kasama niya. Ito palang mother ni Uno, si Teresita. Enough, Iha. I already called the ambulance sa susundo kay Uno. Pahabol pa nito habang tinitingnan ng mapanghusgang mga mata ang maglolang Dayday at lola nenek. Hindi naman makapaniwala si Dayday sa kanyang natuklasan. Ang estrangerong lalaki na minahal niya at ibinigay ang kanyang sarili na makailang ulit ay kasal na pala. Hindi siya makapaniwala na may asawa na pala ito. Pinanghinaan si Dayday sa mga nalaman niya. Parang gusto niyang mahimatay ngunit hindi niya magawa. Lutang siya at iniisip na isa lamang itong bangungot. Pinaupo siya ng kanyang lola at hinimas-himas ang kanyang likod. Patuloy na tumutulaw ang mga luha ni Dayday. Maya-maya pa ay lumabas ang doktor na nag-examine kay Uno. Sa pagkakataong to ay halos sabay silang lumapit dito. Halos sabay din nagtanong kung kamusta na si Uno. May I know who's the wife of the patient? Na-confuse tuloy ang doktor. Ako po, Dok! Mataas ang boses na sumagot si Chelsea. Proud na proud siyang iparinig kay Dayday na siya ang tunay na asawa ni Uno. Please come with me, sabi ng doktor. Sumama si Chelsea sa doktor at naiwan naman si Teresita. Agad itong sumunod sa kwartong pinaglipatan ni Uno. Ganon din si Dayday dahil gusto niyang makita at makausap si Uno. Anak, Iho, what happened to you? Mommy's here. Niyakap si Uno at hinalik-halikan ng kamay nito. Nagulat naman si Dayday dahil ito pala ang ina ng estrangherong minahal niya. Ang matandang tinititigan silang maglola kanina pa at hinuhusgahan sila mula ulo hanggang paa. Tiningnan ni Dayday ang sarili at ang kanyang mga paa. Nakaramdam siya ng pagkahiya dahil sobrang dumi pala ng kanyang mga paa at suot na damit. Ganon din ang kanyang mga kuko sa kamay. Idagdag mo pa ang mga uling sa kanyang braso. Sobrang hiyang-hiya siya na ito yung unang pagkikita nila ng ina ni Uno at ganito pa ang itsura niya. Why didn't you find us? Tanong bigla ni Teresita. Natigilan naman si Dayday. Humarap si Teresita sa kanya. Tatagalugin ko. Bakit hindi mo kami hinanap? Tanong pa muli nito. Walang maisagot si Dayday. Sinubukan po niya, madam. Ang kaso po wala naman po kami magawang paraan dahil doon po kami nakatira sa Tagong Isla. Malayo po kami sa kabihasnan at sa bayan. Kaya na makuha po namin si Uno ay kinupkup na po muna namin siya pansamantala. Si Nenek na ang nagpaliwanag. Pansamantala? Eh bakit inangkin na ng apo ninyo? Biglang singit ni Chelsea. Hindi ko siya inangkin. Tumutulang mga luha. Hindi ko lang talaga naisip na may asawa na pala siyang tao. Bata pa si Uno. Kaya hindi sumagi sa isip ko na kasal na pala siya. Paliwanag naman ni Dayday. Bigla namang umungol si Uno. Gising na pala ito. Mahal, si Dayday ang una nitong hinanap. Agad namang lumapit si Dayday kay Uno
at wala siyang pakialam kung ano pang maramdaman ng tunay na asawa nito. Mahal, kamusta ka na? Tanong ni Dayday kay Uno, hawak ang kamay ng binata at tumutulo ang mga luha. Hindi naman nagpatalo si Chelsea. Lumapit din siya sa kabilang pwesto ng kama ni Uno at hinawakan ang kamay ni Uno. Babe, I'm here now. What happened to you? We've been looking for you simula nung nangyari yung pagsabog ng cruise ship ninyo. I miss you so much. Sabi nito habang hawak ang kamay ni Uno. Si Uno naman ay parang nakakita ng multo. Hinawi niya ang kamay ni Chelsea at itinaboy ito. What are you talking about? Sino siya, mahal? Tumingin ito kay Dayday. Sino sila? Tumingin naman kay Teresita. Ano nangyayari? Nalilitong mga katanungan ni Uno. Lumapit si Teresita at pinalitan ng pwesto ni Chelsea. Umiyak si Chelsea sa pinakikitang ugali ni Uno. Uno, anak. I'm your mom. Hindi mo ba ako nakikilala? Umiiyak na tanong naman ni Teresita. Kumunot naman ang noo ni Uno na parang may naaalala sa boses ni Teresita. Uno, anak, breakfast is ready. Sabi ng boses ng isang babae na hindi naman maaninag ang muka. Are you ready to sail? Excited ka na bang sumakay ng barko, anak? Tanong pa nito. Hinawakan ni Uno ang kanyang ulo dahil nananakit na naman ito. Umiiyak na si Teresita dahil hindi siya maalala ng kanyang sariling anak. Ma, we can't force Uno to remember every details about us. Nakausap ko ang doktor niya at sinabi niya may traumatic amnesia daw si Uno from the cruise ship na sumabog. We need to find the best doctor for him. Paliwanag naman ni Chelsea. At anong ginawa mo sa utak ng anak ko? Kung ano-ano kasing kasinungalingan ng mga sinabi mo para hindi niya maisip na hanapin ang totoo niyang pamilya. Wala kang konsensya. Galit at pasigaw na sabi ni Teresita. Nakatingin naman na masama si Chelsea at hinayaan lang binan na magwala sa harapan ni Dayday. Samantalang si Uno naman ay gulong-gulo. Enough! Pwede ba umalis na kayo dito? Hindi ko kayo kilala at hindi ko kayo kaano-ano. Dayday is my family. And I don't believe you guys. So please get out of my room now. Galit na sabi ni Uno. Umiyak nang umiyak ang ina ni Uno. Habang inaamo naman ito ni Chelsea, nagpasya na lamang silang lumabas dahil nagsimula na mag-hysterical si Uno. Sila na lang muna ang nag-give way sa pagkakataong ito. Mahal, sino sila? Why are they claiming that they are my family? Tanong ni Uno kay Dayday. Saglit na tumihimik naman si Dayday. Mahal, pwede bang magpahinga ka na muna? Magbabanyo lang ako sandali tapos mamaya na tayo mag-usap, ha? Maluha-luha namang sagot ni Dayday. Okay, mahal. I'll rest for a while. Sumandal ito at hinatak ng bahagya ang kamay ni Dayday. I love you, sambit nito. I love you too. Mabilis na pinihit ni Dayday ang kanyang ulo patungo sa pintuan dahil ramdam niyang papatak na ang kanyang mga luha. Pumikit naman si Uno upang ipahinga ang kanyang isip. Paglabas ng kwarto na iyon ay nakita ni Dayday na nakaupo sa labas ang dalawang magbinan. Lumapit si Dayday sa isa sa kanila at tumayo naman si Chelsea. Kukunin niyo na ba siya? Tanong ni Dayday. Oo. Nakataas ang kilay na sagot ni Chelsea. Papunta na dito ang susundo sa kanya kaya lubos-lubusin mo nang makasama ang asawa ko at bawiin ang lahat ng mga kasinungalingan na sinabi mo sa kanya. Mataray na sabi ni Chelsea. Alam kong maling ginawa kong pagsisinungaling tungkol sa pagkatao ni Uno at pinagsisisihan ko yon. Pero maniwala ka. Inakala ko talagang wala siyang pamilya. Ako nakakita sa kanya sa baybaying dagat na halos wala ng buhay. Inisip ko na bigay siya ng langit kapalit ng mga importanteng tao na nawala sa buhay ko. Pagpapakumbaba ni Dayday. Are you out of your mind? Hindi mo kaano-ano si Uno. And he have his own life. Now bakit ka magko-conclude na bigay siya ng Diyos? Ano yan, laruan? Uno is a human.
And hindi ka naman siguro stupid para hindi mo maisip na may pamilya siya. He has a mother na naghihintay and me as his wife na nag-aakalang patay na siya. And ikaw? Nagpapakasaya ka sa buhay mo kasama ang asawa ko? Nagpapakasaya ka sa mundo ng kasinungalingan. Mataas ang boses ni Chelsea. Chelsea, enough! Awat naman ni Teresita. Iyak nang iyak si Dayday. Wala siyang magawa at wala siyang masabi. Tama ang lahat ng mga pinata sa kanyang masasakit na salita ni Chelsea at naiintindihan niya kung bakit ito ganito. We want Uno to go home with us. Isasama na namin siya. And we don't need your permission. Nakataas ang kilay ni Teresita. Ma'am? May pahabol si Dayday. Ibibigay ko naman po ng maayos si Uno pero mahiling lang po sana ako sa inyo. Nilakasan na ni Dayday ang kanyang loob. Chelsea smirked. What's that? Pera? Yan ba ang gusto mo? Okay. Name the price then. Sagot ni Teresita. Tumulo naman ang mga luha ni Dayday nang walang tigil. Hindi ko po kailanman inisip ang yamang meron si Uno. Lalong hindi po pera ang dahilan kaya ako naririto sa harapan ninyo. Naririto po ako para hilingin na bigyan niyo po muna ako ng panahon para maitama ang mga pagkakamali ko. Tugon ni Dayday habang umiiyak. And what do you mean? Tanong ni Chelsea. Bigyan niyo pa po sana kami ng panahon para makasama ko si Uno sa kahuli-hulihang pagkakataon. Mabibigla pa siya ngayon dahil hindi niya pa maintindihan kung bakit kailangan niyang sumama sa inyo. Kung makakausap ko siya pag uwi namin, ay magkakaroon ako ng pagkakataon para ipaliwanag sa kanya ang lahat at bawiin ang mga kasinungalingan kong sinabi sa kanya. Iimik na sana si Chelsea pero si Teresita nang tumugon sa suhestyon ni Dayday. You're right. Kailangan mong bawiin ang lahat ng mga kasinungaling sinabi mo sa anak ko. You have to cleanse his mind bago siya bumalik sa amin. And I believe that you have the power to do that. See how you trapped my son with your own fake charms? Mataray pa ring tugon ni Teresita. Here's my card. Anything happens or may kailangan ka within this week, just give me a call. Andyan mo rin ako tawagan kapag ready na si Uno umuwi. Dagdag pa ni Teresita. Ma, are you sure with that? Tanong pa muli ni Chelsea. Yes. And I'll give her 1 week. Bili ni Teresita. Kinuha naman ni Teresita ang kanyang phone at may tinawagan. Please cancel it today. Let's resume by next week. Tumingin kay Dayday na nakataas pa rin ang kilay at umalis na kasama si Chelsea. Ma, we can't leave Uno with her. Tutol pa rin ni Chelsea bilang asawa ni Uno. But it's not yet Uno. Do you get that? Tugon naman ni Teresita habang naglalakad sila palabas ng ospital. But Ma, you know how much I miss your son. Iuwi na natin siya ngayon. Nag-iiyak naman na pamimilit ni Chelsea. Iha, we can't do that. Pinakalma siya ni Teresita. Tumigil naman sila saglit. Hindi pa natin pwedeng biglain si Uno sa ngayon. Tama yung whoever that woman is. Let's give her time to make things right. Mahinahon nitong paliwanag. At tumigil naman si Chelsea sa kakaungot nito. Inuwi na rin si Uno ng araw na yon at pagdating nila sa kubo ay nagtanong na agad si Uno sa kanya. Tell me they're lying. Diretsyong sabi nito kay Dayday. Hindi na nagsalita si Dayday bagkos ay dire-diretsyong pumatak ang kanyang mga luha. Mahal, tanong muli ni Uno. Nanatiling walang imik si Dayday. Napaatras si Uno at napahawak sa ulo. So, it's true? Naluluha na ito. Dayday, please answer me. Did you lie to me? But why? Umiiyak na si Uno. Umiiyak na rin si Dayday. Patawarin mo ako, mahal. Hagulhol nito.
Stop calling me mahal. So they're right. They are my real family. And that woman is my wife. My real wife, Dayday. Galit si Uno. Umiyak na umiyak si Dayday dahil wala na siyang masabi at maipaliwanag. Gustuhin man niyang magsimula magsalita pero hindi niya alam kung saan siya magsisimula. All was fake. Sabi pa ni Uno. Hindi, Uno. Lahat ng pinakita ko sa'yo at pinaramdam, lahat ng yun totoo. Ang tanging naging kasinungalingan ko lang sa'yo ay tunay na buhay na meron ka sa labas ng islang ito. Tinanggalan kita ng karapatan na tamasain ng marangyang buhay kasama ang tunay mong pamilya. Umiiyak na dispensa ni Dayday. Sana hindi na lang kita nakilala. Huling salita ni Uno at pumasok na ng kwarto niya. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Dayday ngayon. Dumoble pang sakit sa mga binitawang salita ni Uno. Ang noong kasiyahan at kaligayahan na nararamdaman niya kasama si Uno ay napalitan na ngayon ng pait at masasakit na salita. Hindi niya lubos akalain na hahantong sila sa ganito. Ilang araw din siyang hindi kinibo ni Uno. Kaya naman siya nang nagkusang lumapit at nagtanong dito. Pumasok si Dayday sa kwarto nito at ipinatong ang card na ibinigay ni Teresita sa lamisita na naroon. Number yan ng mommy mo. Wala nang dahilan para magtagal ka pa dito dahil may pamilya ka naghihintay sa'yo. Hindi na rin tayo maaaring magsama dahil hindi naman talaga tayo. Ayoko maging selfish para lang makasama ka. Maaari ka nang bumalik sa tunay mong pamilya. Pagkatapos sa mga salitang yon, ay lumabas agad si Dayday ng kwartong yon at tumakbo na sa may baybaying dagat. Doon na ibinuhos niya lahat ng sakit at bigat na nararamdaman niya. Iyak siya ng iyak at ang walang patid na paghugulgol ang tanging naging daan upang maibsan ng sakit. Kinabukasan ng araw na yon ay siniknik na muli ang sumama kay Dayday para makipagpalit ng kalakal sa bayan. Natutulog na kasi si Uno kaya ayaw na ni Dayday na gisingin at istorbohin pa ito sa pagtulog. Habang hinihintay ni Dayday ang kanyang lola ay nakaramdam siya ng pagkahilo, mabuti na lang at saktong dumating na si Neknek. Humingi ito ng tulong sa mga taong naroon at dinala si Dayday sa public hospital na malapit doon. Congratulations po, you're pregnant! Nagulantang si Dayday at Lola Nenek sa balitang ito ng doktora na tumingin sa kanya. Baka po nagkakamali kayo, doktora. Wala naman pong kasintahan ng apo ko. Tiningnan si Dayday ng mata sa mata. Nanatiling tahimik na lamang si Dayday at walang reaksyon. Yun po ang lumabas sa examen ko po sa kanya. Iniabot ang pregnancy test. Kaya po siya nakakaramdam ng pagkahiloy dahil nagdadalang tao po ang apo ninyo, Nay. Kung wala po siyang kasintahan sa inyong kaalaman, mabuting mag-usap po kayo ng masinsinan. It's a blessing, Nay. Kaya wag po tayong magalit sa apo ninyo, ha? Nakangiting advice ng doktora. Habang pauwi sila, si Neknek ay hindi umiimik kay Dayday. Ramdam niya na dismayado sa kanyang Lola Nenek dahil siya na lamang inaasahan ng matanda sa buhay. Pero paano na ngayong buntis na si Dayday? Hinayaan na muna ni Dayday ang kanyang lola dahil alam niyang maiintindihan din siya nito. Ang nararamdaman niya ngayon ay kakaibang excitement na makauwi para ibalita kay Uno na dinadala niya ang baby nito at nabuo ang bawat gabi na kanilang pinagsasaluhan. Ngunit pagdating sa kubo, ay wala na doon si Uno. Hinanap niya ito sa kwarto, sa banyo, maging sa likuran ng kubo. Tumulo ang mga luha ni Dayday at napahagulhol ito. Hindi niya akalain na uuwi talaga si Uno. Sinubukan niya lang sana ito kaya ibinigay niya ang contact number ng ina ni Uno. Pero tunay nga sigurong minahal lang siya ni Uno dahil sa kasinungalingan. Dahil ang alam nito ay siyang tunay nitong kasintahan. At ngayong alam na nito ang totoo, sino nga ba siya para ipilit ang sarili sa taong kakahanap lamang sa tunay nitong pagkatao? Iyak nang iyak si Dayday na halos walang mailuha. Hindi naman siya natiis ang kanyang Lola Nenek at niyakap siya nito. Apo, tama na yan. Umiyak na rin ito habang yakap si Dayday. Wala na tayong magagawa kung pinili niya ang tunay niyang pamilya, Apo.
Doon siya nararapat at hindi dito. Andito ako para tulungan ka. Makakaraos din tayo. At maigagapang natin ang anak mo. Kahit na wala siyang ama. Maging matatag ka lang, apo, ha? Pagpapalakas ng loob ni Nenek kay Dayday. Patuloy naman na umiyak si Dayday. It's nice to have you back, son. Bati ng daddy ni Uno, si Ramon. Ngumiti naman ng tipid si Uno. Masaya siya dahil narito at buhay na buhay ang kanyang mga magulang. Naniwala siya kay Dayday na wala na talaga ito at ulila na siyang lubos. Maliban sa babaeng ipinaglalaban ng kanyang karapatan, si Chelsea ang kanyang tunay na asawa. Sadya palang galing sa mayamang pamilya si Uno. Isa sa pinakamayamang businessman ang kanyang daddy. At ang dahilan ng kanyang amnesia ay mula sa pagsabok ng cruise ship na sila mismo ang nagmamay-ari. Uno studied marine engineering kaya naman kaya niya magtakbo ng ship. Ngunit hindi ito inaasahang sumabog nang sinubukan niya maglayag. At nakalala niya si Chelsea dahil sa wedding arrangement nila. Hindi sila tunay na nagmamahalan nung ikinasal sila. Natutunan na lang nilang mahalin ng isa't isa nung naikasal sila at nagsama sa iisang bubong. Maasikaso rin kasi si Chelsea parang si Dayday, kaya mabilis lang din nahulog sa kanya si Uno. Maya-maya pa ay naramdaman na ni Uno na hawak ni Chelsea ang kanyang kamay. Tinitigan niya ito, mata sa mata. Pinilit niyang isipin si Chelsea bilang parte ng kanyang nakaraan. Ngunit napakalabo nito. Malayo at hindi niya maramdaman. Hinigpitan naman ni Chelsea ang hawak sa kanyang kamay. It's okay, babe. Huwag mong pilitin ang sarili mo. One step at a time tayo, ha? Matamis itong nakangiti kay Uno. Ngumiti naman ng tipid si Uno. Tama si Chelsea. Naisip niya. Hindi niya dapat pilitin ang sarili niya. Babalik din sa dati ang lahat. Babalik din ang kanyang alaala. Lumipas sa mga buwan na taon ngunit walang nangyari sa mga memories ni Uno. Hindi pa rin iyon bumabalik. Pero hindi sumuko si Chelsea. Patuloy niya pa rin ginagawa ang lahat para matulungan ang asawa na maibalik ang mga nawala nitong alaala. Do you remember anything here? Isinama ni Chelsea si Uno sa paborito nilang puntahan. Sa golf course na pagmamayari din ang kanilang angkan. We used to do this before. Ito yung pinaka-paborito mong hobby, babe. Sinusubukan ni Chelsea na ipaalala kay Uno ang madalas nilang gawin noon. Kinuha niya ang golf clubs at inaabot iyon kay Uno. Here, try it, babe. Sabi pa ni Chelsea. Hindi naman alam ni Uno kung paano gamitin ang golf clubs na inabot ng asawa. Tinitigan niya lang iyon. Saglit pa ay may naalala siya. Hindi naman parte ng nakaraan niya kung hindi ang magandang pangyayari sa buhay niya nang masaya pa silang magkasama ni Dayday. Hawakan mo! Aligaga na si Dayday dahil nagwawalang isang nakuha nila. Isinama niya kasi si Uno sa pangingisda. Oh! Oh! Natataranta rin si Uno dahil malaking isda pa lang kanyang nahuli. Oh! I'm the king of the ocean! I caught a big fish! Mayabang itong nagsisisigaw sa bangkang sinasakyan nila. Huwag kang maingay, mahal! Masaya din si Dayday dahil sa malaking isdang nahuli ni Uno. Tiyak malaki din ang magiging kapalit na kalakal nito pagpunta nila ng bayan. Sinubuan ni Dayday si Uno ng pagkain gamit ang kanyang kamay. Pilyo nitong kinagat ang isang daliri nito. Mahal! Galit na galit si Dayday dahil masakit ang pagkakakagat ni Uno. Ang sakit naman, mahal eh! Paiyak na si Dayday. Oh, sorry, mahal! Kinis ni Uno sa kamay si Dayday at inamo-amo ito. Yumakap naman si Dayday ngunit pagyakap niya. Kinagat naman ito si Uno sa may balikat. Tumayo ito at nagtatatakbo. Ganon ah! At hinabol siya ni Uno. Nagabulan silang dalawa sa may buhanginan. Ala-ala na lamang ngunit sariwang-sariwa pa sa isipan ni Uno. Babe? Natauhan si Uno na si Chelsea palang kasama. Yeah? Sagot naman ni Uno. Nasa restaurant na pala silang dalawa. I thought we're at the golf course, sabit ni Uno. Hindi naman na tayo nagtagal doon.
Parang ayaw mo naman doon, babe. You're not even looking at me kapag tinuturoan kita, so I thought nagugutom ka kaya nagpahatid na lang ako dito. Kanina ka pa tulala eh. What's bothering you? Mahinahon na tanong ni Chelsea. Natigilan naman saglit si Uno. Pagod lang siguro, babe. Dahilan ni Uno. Ngunit ang tunay na gumugulo sa isipan niya ay si Dayday. Pilit man niyang waksiin, ngunit kusang dumadaan ang kanilang mga alaala. Imbes na ang pagsasama nila ni Chelsea ang makita, ay ang pagsasama nila ni Dayday ang paulit-ulit na sumasagi sa isipan niya. Nakokonsensya naman siya sa asawa dahil kita niya ang lahat ng effort nito para maibalik sila sa dati at maibalik ang kanyang alaala. I love you, babe, sabit ni Chelsea. I love you too, tugon naman ni Uno. Pagdating naman sa pagtulog ay hirap din si Uno. Nasanay kasi siya sa higaan niya sa kubo-kubo nila Dayday. Kaya naman kapag alam niyang tulog na si Chelsea ay dahan-dahan niyang inaalis ang kamay nito at pagkakayakap sa kanya at natutulog siya sa sahig. Magsasapi na lang siya ng extra comforter nila doon at mahimbing na siyang nakakatulog. Magigising na lang si Chelsea na wala na sa tabi niya si Uno at nasa ibaba na ng kama. Halos ganito sila palagi gabi-gabi. Gustuhin mo nitong i-question ni Chelsea sa asawa ay hindi niya magawa dahil kinakabahan niya pa si Uno at ayaw niya itong biglain na baguhin ng mga bagay na nakasanayan na nito sa isla. How's everything with you and Uno, Iha? Tanong sa kanya ni Teresita. Magkasama sila sa mall at nagsha-shopping. Huminto si Chelsea sa paglalakad. I'm having a hard time, ma. Bigla na lang itong umiyak. Hey, why? Nagulat naman si Teresita sa biglang pag-iyak ni Chelsea. Sobrang bigat ng nararamdaman niya at wala siyang mapagsabihan dahil ginugugol niya ang oras niya sa asawang si Uno at ginagawa ang lahat para maalala siya nito. Doon sila nag-usap sa isang mamahaling restaurant at naka-VIP sila upang silang dalawa lang ng biyananang makarinig ng kanilang pinag-uusapan. Hindi naman kumain si Chelsea, nag-order lang siya ng champagne. There are times na iiyak na lang ako sa banyo, ma, kapag sasabog na ako. I'm just making sure na hindi ako makita ni Uno na umiiyak. Tuloy-tuloy ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Chelsea. Hinawakan naman siya sa kamay ni Teresita. Please, wag mong susukuan ang anak ko. Please be more patient. I believe na magiging okay din kayo. Makaka-recover din siya. Mababalik niyo yung dating kayo. But please trust the process. I already hired the best doctor here in Manila para matulungan niyang maibalik yung mga nawalang alaala niya. Everything will be okay, alright? Pag-comfort na to sa manugang. Bumagsak na muli ang mga luha ni Chelsea. I can't promise anything, ma. But I'll do my best para kay Uno. Tugon naman ni Chelsea. I hope you understand my part if someday sumuko na ako, ma. Ang hirap po kasi mahalin yung taong nandyan yung katawan pero wala yung presence. I'm so glad and very grateful that I have Uno back. Oo, andito siya sa tabi ko at kasama ko pero sobrang layo niya sa akin. Hindi niya na napigilang mapahagulhol. Iyak na iyak si Chelsea. Kitang-kita sa mga mata niya yung hirap at sakit dahil ramdam niyang hindi na kayang ibalikan dati. Alam niyang talo na siya pero lumalaban pa rin. At dahil mahal niya si Uno, ay titiisin niya pa kung hanggang saan siya dadalhin ang pagmamahal niya para sa asawa. Uno? Tawag ni Teresita sa anak nang makita itong papunta ng garden. Yes, ma? Tugon naman ito. Can we talk? Tanong ni Teresita. Sure, ma. About what? Sagot naman ni Uno. Naupo sila sa garden at habang umiinom ng tea ay sinimula na siyang kausapin ng ina. How's your therapy? Paligoy-ligoy pang tanong ni Teresita. Okay naman. But seems like nothing is happening. Diretso ni Uno. Napatitig naman sa kanyang ina. What do you mean? Pagtataka tuloy nito. I'm trying my best naman, ma. Pero wala talaga ako maalala. I don't know, pero pilitin ko man. All is blank.
And white. As in wala. Paliwanag pa ni Uno. I can't believe this. Ganun ba kadali na walang feelings mo para sa asawa mo? That's impossible. Chelsea is your wife and she's doing all her best para matulungan kang maibalik ka sa dati. Maibalik yung dating kayo. And you're acting like you don't care. Kahit pa sabihin hindi mo magawang maalala ang memories niyo ni Chelsea, at least make her feel na naa-appreciate mo din siya. Don't tell me pati yung pagmamahal mo sa asawa mo na wala na rin. Pagsisermon ni Teresita, hindi nagsalita si Uno. Uno, tanong pa muli ng ina niya. It doesn't make any sense, ma. Bakit niyo ba ako pinipilit? In the first place, we got married because of that damn wedding arrangement. Napiko na si Uno. Pak, yun bang na-adapt mo sa environment ng babaeng yun? Galit na tanong ni Teresita. Natuto ka ng sumagot? Dagdag pa nito. Hindi na nagsalita si Uno dahil maging siya ay nagulat sa kanyang inasal. She's crying for you. She's suffering. Ultimo pagtulog. Magigising na lang siya, wala ka sa tabi niya. Tama ba yung ginagawa mo, Uno? Nagsisermon pa rin si Teresita. Natigilan naman si Uno at parang nakonsensya. Nang mga oras na yon ay naroon si Chelsea at nakikinig sa pinag-uusapan ng mag-ina. Pati ang sinabi ni Uno about that wedding arrangement thing ay malinaw na malinaw niyang narinig. Ngayon niya lang na-realize na kaya pala ganoon na lang nag-fade ang pagmamahal sa kanya ni Uno dahil walang getting to know each other nung kinasal sila. Wedding arrangement lang talaga sila nagsimula. Kaya hindi niya rin masisisi si Uno kung bakit parang nangangapa sa parte ng puso nito kung nasaan siya doon. Ganun pa man, kahit nasaktan si Chelsea ay buo na ang kanyang pasya. Isang gabi, pag-out niya sa opisina ay nagulat siya dahil si Uno ang sumundo sa kanya. Hey! Bati niya dito. For you, babe. Inabot ang isang bouquet ng bulaklak at humalik kay Chelsea. Oh, really? Nagulat naman si Chelsea dahil sa treatment na pinakikita ni Uno. Pagsakay nila ng sasakyan ay napansin niya ang ibang daan ang tinatahak ni Uno. Where are we going? Tanong nito sa asawa. Hindi nagsasalita si Uno kaya tumahimik na lang si Chelsea. Mabilis silang nakarating sa isang lugar na pamilyar kay Chelsea. Ito ang madalas silang tambayan at puntahan. Dito siya dinala ni Uno sa golf course at napaluha si Chelsea na makita ang setup para sa date nila. Ang ganda. Napakaganda. Maluha-luha si Chelsea habang pinagmamasta ng setup dinner nila ni Uno. Naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ni Uno. Did you like it? Tanong nito. Yes, babe. I really like it. Sagot naman ni Chelsea. Naupo na silang dalawa. What is this for? Diretso ng tanong ni Chelsea kay Uno. Bonding with my wife? Why? Tugon naman ito. Sure ka ba sa ginagawa mo? Tanong naman ni Chelsea. What? Nagtaka si Uno kung bakit ganito ang mga tanong ni Chelsea. Hinawakan ni Chelsea ang kamay ni Uno. You don't need to do this, Uno. I get it now. And I've realized many things. What's the difference between love and marriage? Yes, we're married. But there was no love. Diretsong sabi nito. But, iimik pa sana si Uno. I love you. But I don't want to be selfish. Nagparaya din yung island girl dahil mahal ka niya. At hindi siya nagdamot. Yes, I had you first. But I think I'm not your destiny. All things happen for a reason, diba? And you met her. I think you guys were destined for each other. Hindi mo man maamin sa akin ngayon. Pero alam kong siya pa rin ang palagi nasa isip at puso mo. Actually, I thought kaya ko. Pero hindi pala. I'm not giving up because I'm a loser. I'm giving up on you kasi
Gusto katang maging masaya. And I guess this is the perfect time para gawin mo na yung part mo para sa sarili mo. You can go and chase her, Uno. I'll be fine. Dire-diretsong salita ni Chelsea. Wala namang masabi si Uno. Speechless siya dahil ba totoo ang lahat ng sinabi ni Chelsea na si Dayday talaga ang gusto niya? Natulala si Uno. Hanggang sa hindi niya na napansin na umalis na pala si Chelsea. Tama si Chelsea. Si Dayday ang palaging tawag ng puso niya. Si Dayday ang palaging laman ng puso at isip niya. Si Dayday ang hinahanap ng memorya niya at si Dayday ang babaeng nais niyang makasama sa habang buhay. Kinabukasan ay maagang umalis si Uno. Pupuntahan niya si Dayday at ang lola nito. Magko-confess siya sa dating nobya at ibabalik ang nawala nilang relasyon. Wala mang permission mula sa kanyang mga magulang ay wala nang pakialam si Uno. Ang mahalaga sa kanya ay sigurado na siya sa kanyang sarili na si Dayday ang hanap ng kanyang puso at ang babaeng minamahal niya. Habang naglalakad siya sa may dalampasigan ay nakabangga siya ng isang batang lalaki. Aray! Sabi nito. Oh, I'm sorry. I'm really sorry. Agad naman niyang itinayo ang bata na nabanggaran niya. Dos! Sigaw ng papalapit na babae at pamilyar sa kanya ang boses na yon. Lumakas ang tibok ng kanyang puso nang makita niyang papalapit ang babaeng pakay niya sa islang ito. Ang babaeng bumihag ng puso niya. Nakangiti siyang bumati dito. Dayday, sabit niya. Hinatak ni Dayday ang batang si Dos. Nasaktan ka ba? Tanong pa ni Dayday. Hindi naman po, Mama. Sagot ni Dos. Mama? Tanong ni Uno dahil tinawag ng batang ito si Dayday ng Mama. Is he yours? Diretsong tanong kay Dayday. Nagtama naman ang kanilang mga mata. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dayday dahil pagkatapos ng ilang taon ay naririto muli sa harapan niya ang lalaking nagbigay kulay sa buhay niya noon. Ngunit nagdulot din ng madilim na ulap sa kanya nakaraan. Hindi pinansin ni Dayday ang tinanong ni Uno. Wari mo'y wala itong narinig. Nagdire-diretso ito habang hawak si Dos. Mabilis naman siyang nahatak ni Uno. Dayday, I'm talking to you. Sabi niya kay Dayday. Ngunit dahil sa galit sa kanya ang dating nobya ay nakatikim na naman siya ng isang hagupit na sampal. Why'd you do that? Nagtataka namang tanong ni Uno. Hindi mo alam? Huwag kang lumapit. Hindi kausapin ako. Please lang. Sigaw ni Dayday. Ngunit makulit si Uno at sumunod pa rin sa kanila. Dayday, please, let's talk. Hihigitin sana ulit ni Uno ang kamay ni Dayday nang biglang may humarang sa kanila. Si Jules. Ayaw ka nang kausapin, diba? Bakit ka ba nandito? Siya nang humarap kay Uno. Kinabahan naman si Dayday dahil alam niyang may galit si Jules kay Uno. Si Jules ang success sa lahat ng paghihirap at kalungkutan ni Dayday noong mga panahon na mag-isa lang nitong tinaguyod si Dos. What the hell, Jules? Naiinis sa banat ni Uno. What the hell pala? Susuntukin na sana ni Jules si Uno ngunit mabilis na umawat si Dayday at ang anak nitong si Dos. Jules, Uno, ano ba? Tumigil na nga kayo. Awat pa ni Dayday. Bakit po sila nag-aaway, Mama? Tanong tuloy ni Dos. Natutuwa naman si Uno sa anak ni Dayday. May nararamdaman siyang lukso ng dugo sa bata. Dayday, I just want to know the truth. Baling naman muli ni Uno kay Dayday. Ano pa bang kailangan mong malaman? Ang kung paano mo siya iniwan noon? Ang kung paano siya naghirap at nagdusa ng mga panahon na kailangan ka niya? Si Jules na naman ang sumagot. Hindi naman siya pinansin ni Uno. And this child? Is he my son? Nakahawak sa ulo ni Dos. Hinatak ni Dayday ang bata at inutusang pumasok na ng kubo. Wala kang anak, Uno. Simula nang tinalikuran mo ako, wala ka nang dapat panglingunin dito. Mariin na sabi ni Dayday. Sinayang mo si Dayday, Uno. Kaya pwede ba umalis ka na at huwag ka nang umepal pa sa amin?
Alis! Taboy pa ni Jules. Tumingin na lamang sa kanila si Uno. Hindi na ito nakapagsalita dahil wala na siyang masabi sa mga sumbat ni Dayday. Tama ito. Siyang nag-iwan at tumalikod. Wala siyang ideya kung anong nangyari dito ng mga panahon na pinipilit niyang hanapin ang sarili niya. Umalis na ito. Pagtalikod ni Uno ay hindi na napigilan ni Dayday ang mapahagulhol. Nakita naman ni Jules kung paanong pigilan ng kaibigan ang nararamdaman nito para sa dating nobyo. Oo, siyang kasama palagi ni Dayday at pinagbigyan man siyang mandigaw sa kanya ay alam niyang si Uno pa rin ang gusto nito. Alam na alam ni Jules yun kahit lumipas na ang 6 na taon na siyang kasama na mag-ina. Masakit man sa kanyang nakikita kay Dayday ay wala siya magagawa. Mahal niya si Dayday at doon siya sa tama. Hindi lang para kay Dayday kung hindi para sa kinabukasan ni Dos. Apo, nasaan na si Dos? Tanong ni Nenek pagkagaling niya sa laot. Natutulog pa po, Lola. Sagot naman ni Dayday. Kumain na ba siya? Tanong pa ulit nito. Opo. Tugon naman ni Dayday kahit nakatingin ito sa kawalan at sobrang layo ng iniisip. Ano na naman bang iniisip mo, Dayday? Alam na alam ni Nene kung may problema ang kanyang nag-iisang apo. Hindi naman matiis si Dayday na hindi mag-share sa kanyang lola Nenek. Nagparamdam na siya, Lola. Kwento ni Dayday. Si Uno bang tinutukoy mo? Gets na kaagad ni Nenek ang sinasabi ni Dayday. Tumango naman si Dayday na nangingilid ang mga luha. Anong nararamdaman mo? Paano nang gagawin mo? Huwag mong ipagkait sa anak mo ang makilala niya ang kanyang ama. Hayaan mong ipakita ni Uno kung ano ang kanyang kayang gawin para kay Dos. Huwag kang humarang, apo. Payo pa ng matanda sa kanya. Nakapag-isip-isip si Dayday. May punto ang kanyang lola. Nagkakaedad na rin si Dos at nagkakamuwang na. Palagi niyang sinasabi sa sarili niya na kaya niya mag-isa pero yung puna ng pagmamahal ng ama ni Dos ay iba sa pagmamahal ni Uno para dito. Matagal din siyang umasa at naghintay kay Uno. Kahit galit siya sa dating nobyo ay hindi siya nawala ng pag-asa na babalik ito at hahanapin silang mag-ina. Ngayong narito naman na si Uno at nanunuyo na ay kung bakit nag-iinarte pa siya. Si Dayday nang nagkusang lumuwas ang Maynila para hanapin ang bahay ni Uno at swerte namang natuntun niya kaagad yun. Tao po! Tao po! Pagtawag niya sa malaking gate ng mansyon nila Uno. Ang laki naman pala kasi ng bahay nila Uno. Sabi niya tuloy sa sarili. Nakita niya ang doorbell. Ay, yun naman pala. At pinindot niya iyon para makatawag pansin sa taong nasa loob. Saglit pa ay lumabas na ang guard nila Uno. Yes po, sino po sila? Tanong ng babaeng guard. Si Uno po ba nariyan? Tanong ni Dayday. Si Sir Uno po ba? Naku, wala po ma'am. Na nakaraan pa po lumipad papuntang Amerika. Kasama pong asawa. Sabi ng guard. Parang kinurot ang puso ni Dayday. Bakit pa nga ba siya nagpunta dito? Hindi ba niya naisip na may asawang tao si Uno? Kung bakit nawala sa isip niya na kahit lumapit pa sa kanila si Uno ay mananatili siyang kabit at anak sa labas ang kanyang anak. Nagiging hibang lang siya na umasa na kaya nagpunta si Uno sa Islay para balikan silang mag-ina. Inakala niyang hiwalay na ito at ang asawa. Isa lang palang malaking pagpapantasya ito at kailanman ay hindi mangyayari. Napaatras at natauhan si Dayday nang bigla niyang narinig ang pagbusina ng sasakyan sa kanyang likuran. Tumabi siya upang makadaan ng sasakyan dahil nakaharang siya sa daanan nito. Saglit pa ay nagsimula na siyang maglakad. Ang lulan pala ng sasakyan na iyon ay ang mother ni Uno. Nakita siya nito at tinawag. Hey you! Pasigaw na tawag ni Teresita. Agad naman siyang narinig ni Dayday at nilingon nito. Lumapit sa kanya si Teresita. What the hell are you doing here? Mataray na tanong nito. Nagbabakasakali lang po ako kung narito si Uno. Diretso namang sagot ni Dayday. Teresita smirked. Ang kapal din naman ng mukha mo na magpunta pa dito, ano? Anong akala mo?
Porket pinuntahan ka ng anak ko sa isla ay magiging okay ulit kayo? Mababalik mo yung dating buhay na kasama mo ang anak ko? Buhay na ninakaw mo at karapatan bilang asawa para kay Chelsea? Tiningnan mula ulo hanggang paa si Dayday. Not your kind of woman. Hindi ang klase mong tatanggapin ko para pumasok sa pamilyang to. Ikaw na taong bundok na nangangarap makapag-asawa ng mayaman. Ang galing mo, di ba? Look at yourself. After those years, sumahabol ka pa rin sa anak ko. And to the point na hanggang dito ba naman sa Manila pupuntahan mo pa? How desperate. Pamamalit na Teresita kay Dayday. Nakakuyom naman ang mga kamaon ni Dayday sa galit. Gustong-gusto niya ng patulan at sagutin ng ina ni Uno. Ngunit palaging sinasabi sa kanya ng kanyang lola Nenek na masama sumagot sa nakakatanda. Nais niya ring ipaalam sana dito na hindi siya para maghabol kung wala silang anak ni Uno. Ngunit mas pinili ni Dayday na manahimik na lamang at huwag nang ipaalam ang tungkol sa anak nila. Natakot siya na baka pati si Dos ay makatanggap ng pangmamaliit at pangbabatikos mula sa ina ni Uno. Saglit pa ay kinuha ni Teresita ang phone niya. Oh, there they are. Ipinakita ang picture ni Uno at Chelsea na nasa snow, magkaakbay. Tama ang guard na nakausap niya. Nasa Amerika na nga ang mag-asawa. Do you know what are they doing there? They are spending their honeymoon together. They are so in love with each other and planning to have their first baby doon sa Amerika. If ever maging okay sila doon, magmamigrate na sila there for good. Pagmamalaki ni Teresita kay Dayday. Sinadya niyang ipagmayabang ito kay Dayday para masaktan ito at huwag nang umasa kay Uno. Hindi naman madaya ni Dayday ang sarili dahil nasasaktan siya sa mga sinabi ni Teresita. Dire-diretsong tumulo ang mga luha niya at hindi na nagsalita pa. Tumalikod na siya at nagsimula na maglakad. Sobrang sakit na mga natuklasan niya. Nagsisisi tuloy siya kung bakit pa siya naglakas ng loob na pumunta dito. Nasasaktan siya dahil nasampal siya ng katotohanan na wala ng pag-asang maibibigay niya kay Dos ang kompletong pamilyang hinihiling nito. Nasasaktan siya para sa anak niya dahil hindi na talaga nito makilala ang tunay niyang ama. Hindi deserve ni Dos ang ganitong sitwasyon pero dahil sa nangyari na, wala nang magagawa si Dayday kung hindi ang umiyak at isarado ng kabanatang ito ng buhay niya. Nagdesisyon na lang siyang kalimutan na lang si Uno. Umuwi na si Dayday at sinalubong si Dos na may maaliwalas sa mukha. Ayaw niyang humarap sa anak na makitang talo siya. Oo, talo siya sa pagkakataon na hindi niya nakuha si Uno. Ngunit ang makita ang mga ngiti at mayakap ang anak ay panalong-panalo na siya dito. Hindi niya kailangang sumuko. Hanggang doon na lang talaga sila ni Uno at masaya siya dahil kahit hindi sila nagkatuluyan ay may naiwan ng bakas ng kanilang pagmamahalan. Pagmamahala na alam niyang huwad sa mga mata ng ibang tao. Ngunit sa puso niya ay bukal iyon. Wala nang mas importante pa sa kanya ngayon kung hindi ang pagtuunan na lamang ng pansin ang kanyang anak at ang panibagong bukas para sa kanila. Bakit kaya hindi pumupunta si Jules dito, Lola? Tanong ni Dayday kay Nenek habang naghahanda sila ng lulutuin para sa hapunan. Abay, matagal na nga hindi natambay si Jules dito, ano? May problema ba kayong dalawa? Tanong naman ni Nenek. Naisip ni Dayday na puntahan ng kaibigan. Jules? 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 Tawag ni Dayday. Saglit pa ay lumabas si Jules. Oh, napadalaw ka. May problema ba? Agad na tanong ni Jules. Bakit hindi ka na nagpupunta sa bahay? Umiiwas ka ba? Diretsong tanong ni Dayday. Kailangan ko na hanapin ang sarili ko, Dayday. Gusto ko na rin bumuo ng sariling pamilya. Pasensya ka na kung hindi ko na-share sa'yo. Pero sa tingin ko hindi naman na kailangan. Alam ko naman na sinubukan mong tanggapin ang nararamdaman ko para sa'yo pero naiintindihan ko kung talagang hanggang kaibigan na lang. Dadaan naman sana ako sa'yo bukas bago ako lumuwas. Sagot ni Jules. Luluwas? Bakit? Saan ka pupunta? Tanong ni Dayday. Doon na kasi ako magsistay sa Davao. Doon kasi ang pamilya ni Lorraine. Lorraine palang pangalan niya.
Ihingin ko ng kamay niya at baka maunahan pa ako. Nagpaalam na si Jules kay Dayday. Naluluha naman si Dayday. Oh, bakit ka naman umiiyak? Hindi ka ba masaya para sa akin? Naiyak din si Jules. Masaya, pero kasi iiwan mo na pala ako. Napahagulgol pa. At niyakap naman si Jules. Babalik din naman ako. Alam ko naman na nasanay na tayo na palaging magkasama pero syempre, magkakaroon din tayo ng kanya-kanyang buhay. Dumating siya sa buhay ko at alam kong siya na. Sambit pa ni Jules. Pinahid ni Dayday ang luha niya sa kanyang mga mata. Basta mag-iingat ka palagi ito na at hihintayin kong pag-uwi mo. Gusto ko siyang makilala. Para naman alam kong nasa tamang tao ka, diba? Nakangiti kahit lumuluhang bili ni Dayday kay Jules. Kinabukasan ay lumuwas na si Jules at hinatid pa siya nila Dayday at ng anak nito na si Dos sa may terminal. Pagkaalis ng barkong sinasakyan ni Jules ay may dumating na kaagad na malaking barko. Tumalikod na si Dayday ngunit si Dos ay nanatiling nakatingin sa barkong paparating. Paglingon ni Dayday ay nakita niyang namangha si Dos sa tinatanaw na barko. Napatingin din siya sa barkong paparating at nanlaki ang kanyang mga mata na makitang hindi ito basta-basta barko dahil isa itong malaking cruise ship. Lahat ng tao ay namamangha sa sobrang laki at sobrang ganda ng naturang cruise ship. Pagkaparada nito ay nagbabaan na agad ang mga cruise at gamit ang speedboat ay nagpunta sa terminal kung saan siya nakatayo. May dala itong carpet at nilatag sa daraanan ni Dayday. Saglit pa ay nanlaki ang mga mata ni Dayday nang makitang may bumabang lalaki at sumakay din ng speedboat. At habang papalapit ang speedboat ay nakita niyang si Uno ang sakay nito. Lalo itong kumisig at sa suot na uniformeng pangkapitan ng barko at puting-puti na sailor suit. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Dayday. Nananaginip ba siya? Parang gusto niyang sampalin at kurutin ang sarili. Papalapit si Uno hanggang sa hindi na niya napansin na nasa kanya na itong harapan. Dayday Valdez, I know it's been rough for us. Alam kong sobra kang nahirapan simula nang pinili mong maging parte ng buhay ko. You chose me, without a doubt, and gave me the loving tender care without anything in return. Hindi ka natakot sa pwedeng maging consequences na papasukin ako sa buhay mo. You're always there making me feel the best and secured. Yes, we were strangers before. But being strangers gave me the courage and learn how to be human and accept things either bad or good. And I learned a lot from you. I don't care if I lost my memories and hindi ko na kayang ibalik pa. I have my memories with you, and that's more important. I thought I can. Kahit wala ka na sa buhay ko. Pero you're like a ghost. You keep on haunting my nights and madness. Again. Dayday Valdez. Please marry me. Or I'd rather lose my memory again. If ayaw mo. Naiiyak na pagpropose ni Uno. Patuloy naman na lumuluha si Dayday. Hindi niya pa rin maintindihan kung ano ang dapat maramdaman. Parang nung nakaraan lang ay umiiyak siya dahil sa mga masasakit na salitang sinabi ni Uno. Ngayon naman ay umiiyak siya dahil abot kamay niya ng pangarap niya na mabuo ang kanilang pamilya. Ano man ang nangyari o dahilan bakit naririto si Uno? Gusto na lamang niyang maging selfish. Kinuha niya kaagad ang singsing na hinayag ni Uno at isinuot naman ito sa kamay niya. Oh! Tumayo agad si Uno at pinupog ng halik si Dayday. Yakap at halik muli. Sobrang saya ni Dayday na suot niya ng singsing na makakapag-isang dibdib sa kanila. Wala nang pakialam si Dayday kung sino pang magalit sa pagmamahala nila. Ayaw na lamang niyang palampasin ang pagkakataong ito na narito na sa kanyang harapan si Uno. Hindi niya na ito pakakawalan pa. Kahit gera pang ihaman sa kanya. Saglit pa ay naalala niya si Dos. Mahal? Itinuro niyang anak na si Dos. Tiningnan naman ni Uno ang bata at niyakap. I knew it from the very start. Sagot ni Uno. Anak,
It's me, your papa. Pwede ko bang pakasalan ng mama mo? Tanong niya dito. Nahiya naman ang batang si Dos dahil ngayon lang niya nakaharap sa kauna-unahang pagkakataon ng ama. Pangit kasi ang unang araw na nagkita sila. Yung nabangga niya ito sa paglalakad at hindi na nakausap dahil pinauwi na si Dayday. Does that mean yes? Tanong muli ni Uno. Tumango naman si Dos ng magiliw. Who am I? Tanong pa niya ulit sa anak. Si Papa! Malakas ang sagot ni Dos. Tuwang-tuwa naman si Uno sa anak niya. Hindi rin siya makapaniwala na magbubunga ang huwad na relasyon nila noon ni Dayday. Huwad man ay totoo naman ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Hinalikan muli ni Uno si Dayday at nagpalakpakan ng mga tao. Lola Nenek! Niyakap ni Uno si Nenek ng mahigpit. Apo, akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Maiyak-iyak pang sabi nito. Ano ka ba, Lola? Kayo ba naman po yung araw-araw dalawin ni Dayday? Pawirong sagot nito. Dumadalaw si Dayday sa'yo? Tanong ng matanda. Tumawa naman ang malakas si Uno. Lola naman, hindi na mabiro. Siyempre po, sa isip at sa panaginip ko. Sabay kurot sa gilid ni Dayday. Hasus! Tawa naman ni Nenek. Namumula naman si Dayday sa sobrang kilig at sobrang hiya. Hinawakan ni Uno ang kamay niya. Lumabas sila ng kubo para magpahangin. Nakatitig pa rin si Dayday kay Uno. Baka naman matunaw ako niyan, sabi pa ni Uno. Ayaw kong ialis sa mga paningin ko sa'yo, mahal. Baka kasi mamaya nananaginip lang ako. Maluha-luha ang sagot ni Dayday. Hindi na ako aalis, mahal. Pangako. Dito na ako palagi sa tabi mo at hindi na ako mawawala sa paningin mo. Aalagaan ko kayo ng anak natin at hindi ko kayo papabayaan. Pangako yan. Hawak ang mga pisngi ni Dayday habang binibitawan ang matatamis sa salita. Saglit pa ay naalala ni Dayday ang sinabi ng ina nito. Hindi ba nag-honeymoon pa kayo sa Amerika? Tapos ngayon nandito ka bigla. Anong nangyari? Hindi mapigilan ni Dayday ang magtanong. Naisip niya tuloy na pinaglalaruan siya ni Uno. What? Ano ang honeymoon ang pinagsasasabi mo? We just went there to grant our annulment. Do you think magpupropose ako sa'yo kung kasal pa ako? Natatawa si Uno habang tinatanong si Dayday. You can ask Jules. By the way, where is he? Biglang hanap kay Jules. Mag-aasawa na si Jules. Masaya namang balita ni Dayday. Really? Aba, hindi niya nabanggit sa akin ah. Nagtataka naman si Dayday. Kumunat ang noon ni Dayday. Sandali nga lang. Nalilito ako eh. Isa-isahin ko ha. Una, si Jules. Anong tanungin ko si Jules? Bakit? Anong meron? Nagtataka pa rin tanong ni Dayday. Remember the day na nagpunta ako dito pero pinagtabuyan mo ako? Uno! Tawag ni Jules kay Uno. Lumingon naman agad si Uno. What is it again? Pinaalis-alis mo ko tapos habol-habol ka. Naiinis na sagot ni Uno. Oo, anak mo si Dos. At alam kong alam mong gusto ko si Dayday. Pero mas gusto ko siyang maging masaya. Akong bahala sa mag-ina mo. Ayusin mo muna ang buhay mo at siguraduhin mong pagbalik mo. Pwede mo na siyang pakasalan. Sabi pa ni Jules. Uno smart. Are you kidding me? Paano mo nasabing anak ko yung batang yan kung si Dayday nga ayaw sabihin ng totoo eh? Sabi naman ni Uno. Bahala ka na Uno, nakakatamad lang kasi magpaalam. Ramdam mo naman sa sarili mo kung ano yung totoo. Kung may pagkakataon at pag-asa lang ako kay Dayday, hindi nung pa sana inako ko ng responsibilidad bilang ama ni Dos. Pero mismo si Dayday ang nagtataboy sa akin at huwag gawin yon. Mag-isa niyang tinaguyod si Dos at ako ang gabay nila araw-araw. Sana kaya mo na rin gawin yan. Sabay talikod ni Jules. Sariwang-sariwa pa kay Uno ang araw na yon na nag-usap sila ni Jules. Bigla namang pumatak ang luha ni Dayday. Hindi pala totoo na mag-aasawa na siya. Iiwas lang siyang pansamantala
para hindi maramdaman yung sakit. Naiintindihan na ngayon ni Dayday. And I'm so proud of Jules for being that strong. Well, I felt bad too, pero alam ko namang makaka-move on din siya one day. Sabi naman ni Uno. Yung about sa parents mo. Ayoko sanang pag-usapan pero galing ka doon nung nakaraan? Putol ni Uno. Hindi nagsalita si Dayday. Okay, Mom was just frustrated nung malaman niyang nag-decide na kami ni Chelsea na maghiwalay. Nung una ayaw nilang pumayag ni Daddy pero nung sinabi ko sa kanila about kay Dos, biglang nagbagong isip nila. Like it was a relief for me na tanggap na nila agad noon malaman nilang nagkaanak tayo. I then realized too na hindi pala sila selfish. Mahal na nila si Dos kahit hindi pa nila nakikita. And I'm so happy that things now for us is all said and done. Kinuha ang mukha ni Dayday at hinalikan ito ng sabik na halik. I love you, Dayday. I love you since from the start. Salamat. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala na ako sa mundo. Sabit pa ni Uno. Mahal na mahal din kita, Uno. Basta dito ka lang sa tabi namin ni Dos, ha? Tugon naman ni Dayday. Umatras si Uno, tinawag si Dos. Dos, anak! Lumapit naman si Dos. May binulong siya kay Dos at binulong naman ito sa ina. Manguha na lang daw ng kabibe. Bulong nito. Ikaw? Alam ni Dayday na nangaasar si Uno kaya naman kukurutin niya sana ito ngunit mabilis na nakatakbo. Doon sa dalampasigan ay nagtakbuhan silang tatlo at nagpalitan ng mga halakhak. Pagkatapos ng halos isang buwan na paghahanda, ay naikasal na rin si Dayday at Uno. Si Dayday ang pinakamasayang babae ng araw na yon. At ganon din si Uno. Hindi pa rin sila makapaniwala na sa huli ay sila pa rin ang magkakatuluyan. Sobrang dami mga pagsubok ang dumating ay nagpapasalamat sila sa isa't isa dahil walang sumuko. Tanggap na rin siya ng mga magulang ni Uno at lubos din sila nagpapasalamat dahil kung hindi kay Dayday ay wala na silang anak. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Naging pagsubok man kay Uno na mawala ang kanyang memorya na halos kalahati na ng buhay niya, ay doble naman ang mga ala-alang meron siya ngayon. Mga alang-alang hindi matutumbasan ng kahit na anong yaman at pera. Pagmamahal na mas malakas pa sa mga hamon ng buhay. Nawalan man si Uno ng ala-ala, mas magandang memories to keep naman ang meron siya ngayon. Kasama ang mahal niyang asawa at ang kanyang anak na si Dos. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Aray! Sobrang sakit, mahal.